Sa pagkakataon mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong pagkikinig na banal na salita ng Diyos, kung saan regular dinadala sa ating banal na gawain nating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Amin po hinihiling, kunin po natin ating mga Biblia, kung mayroon kayo sa inyong mga tahanan, upang lubos po ni maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Let us pray. Father, dearest in the name of our dearest Jesus, I beseech, O Lord, anoint thy word. It will bring forth thy message by the power of darkness, cast out unbelief and doubts from them, from us in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Be seated, please, my dear brethren. Minamahal, millions ang mga tao sa buong daigdig hindi nalaman, hindi alam ano ang layunin ng mahal na Panginoon. Sa kaniyang pagsakripisyo, sa kamatayan nga doon sa krus ng Kalbaryo. Nakalagay minamahal sa Matthew, Jesus was conceived by the Holy Ghost. Kindly read it. Minamahal, at unawain sa mga sitas dahil hindi po ito nakukuha sa mga Bible schools. Katunayan, ang lahat ng mga apostles hindi po nag-aral sa karamihan sa kanila mga isda. Kindly read it. Matthew chapter 1 verse 18. Matthew chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. She was found with child of the Holy Ghost. Ngunit minamahal, marami nag-aaral mga pastor sa buong daigdig, napasok sa mga turo ng doktrina ng tao na may God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Bagaman sila naniwala na isa lang Diyos, dahil nakalagay sa 1 Corinthians 8:6, to us, in the truth, there is only but one God, God the Father. Naniwala po sila minamahal. Ngunit ang paniniwala, sundan nila ng God the Son, God the Holy Ghost. Na si Kristo mahal Panginoon, nung nabatay, pagkatapos sa 40 days umakit sa langit, sasabihin ng mga nadaya, na maturo ng dayuhan na hindi sa Biblia, Jesus sat at the right hand of God the Father. It's po'y maraming madaya. Kaya kung isipin mo, sobrang isang Diyos, wala kang kaligtasan. Itapong ka sa lake of fire, where worms died not and fire is never quenched. Hindi alam, right hand means power. Right hand of God means power. Matthew 26, verse 64. Can you read it? Mateo Kapitulo 26, versikulo 64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ay nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito nasa mga alapap ng langit. Let us say, praise the Lord. Sa Bible School, ang mababasa mo ay hindi mag 5% ang nasa Biblia. Ngunit kahit tinawag ng mabait na Panginoon ng mga Ebanghelyo, mababasa mo ang Biblia from Genesis to Revelation at malaman mo ang essence of the Bible. Paano ang tao maligtas at magpamana ng buhay na hanggang. Paano sumunod sa kalooban ng Diyos.
sinabi, iba ang God the Father, iba ang God the Son, iba ang God the Holy Spirit. Sa Matthew chapter 1 verse 18, we know that Jesus is the Son of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kung ganon, iba ang God the Father, iba ang Holy Ghost, dalawang Ama na ating mahal na Panginoon Hesus. Dalawa ng Diyos. God the Son, ikatatong Diyos. Ngunit minamahal, ang layo ng mga Panginoon. Hindi upang magdebate tayo. Sinong tama, sinong mali, sinong sa katotohanan, sinong hindi sa katotohanan. Ang layunin ng Diyos, tanggapin mo ka ng Espiritu. Nung sinabatay sa Kalbaryo, matanggap mo ng Espiritu ng Diyos. Nung sinabi niya, tarry in Jerusalem until you are endued with power. Tarry in Jerusalem until you are endued with power. Galing sa libingan, bumangon sa pagkapatay ang ating mabait na Misaya. Natakot ang mga sundalo, ang gwardiya. Nung nakita ang anghel, nagbabantay sa libingan ng mga Panginoon, mababasa po natin, nung siya bumangon sa mga patay, sinabi na sa mga apostolis, sa 500 mga testigo, tarry in Jerusalem until you are endued with power. Kali rin in Luke 24 verse 49, ito yung mahal biblical. Maghintay kayo sa Jerusalem hanggang matanggap niyo ang kapangyarihan. Kapangyarihan, labanan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan magbubulit sa tao sa kadagat-dagat ng apoy. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabilang kasalanan ay kadagat-dagat ng apoy. Amen. Let us say, praise the Lord. From the book of Luke, chapter 24, verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Matthew 28, verse 5, 6, and 7. Hinanap nila ang katawan ng mahal na Panginoon Hesus. Sinabi ng anghel, He is risen from the dead. Siya bumangon sa mga patay, so that He can impart His Holy Spirit unto all believers. For it is written in Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you have power to cast out demons. You have power to resist the devil. Without the Spirit of the living God, without power, you are under the complete of Satan. You succumb to the whims and caprices of the devil. Sunod-sunod ka sa masamang espiritu ng Diablo. Ikaw ay alipinin ng kasalanan ng Diablo. Gawin ka makasalanan. He will enslave you. He'll make you sleep. He'll make you sleep to sin and be destroyed in the fires of hell and stay forever in the kingdom of Satan. Yung paglayunin ng mahal, kaya po'y pumangon sa kabatay. Kaya pakinggan mo ito, hallelujah. Pag ikaw'y nakatanggap ng Espiritu ni Kristo, magbabago ka. Maging tunay ka ng Kristiyano, anak ng Diyos, magbanal ng buhay. May puriba, may evidensya, may kapangyarihan, labanan ang Diablo, labanan ang kasalanan. Hindi katalunan mga hold-upper, makidnapper, may kill murderer. Walang makatakot sa iyo. You'll never be cowed. You'll never be scared. Hindi ka matatakot. Hindi ka tatalunin. Dahil you are endued by the power of the living God. Because Jesus has risen from the dead. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And He says, I have not given you the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Pag mayroon kang espiritu ng sound mind, espiritu ng Diyos, espiritu ng katotohanan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapangyarihan, ang iyong paniniwalaan na doktrina ay nakakabuti sa iyo.
may katugunan sa panalangin. Hindi ka madadaya na masamang espiritu. Malalaman mo ang tamang doktrina na magpapahamak sa iyo mga doktrina na walang kwenta. Hindi ka madadaya. Sasabihin ng iba, tatlo ang persona ng Diyos. Ito ay nagpapahamak sa tao. Sa Job chapter 13, verse 7 up to 10. Malaman mo maya nang naniwala sobrang isang persona ay walang kaligtasan. Hindi magmamana ng buhay na hanggang you need the spirit of wisdom. Amen. The spirit of a sound mind. Kali, read it. Job 13, verses 7 up to 10. Will ye speak wickedly for God, and talk deceitfully for him? Will ye accept his person? Will ye contend for God? Is it good that he should search you out? Or as one man mocketh another, do ye so mock him? He will surely reprove you if you do secretly accept persons. If you do secretly accept persons, plural, sikrito mong tanggapin ang mga persona ang Diyos, isang Diyos. God the Father, na sa mga persona, He will reprove you. You're wicked. You're a traitor. Kung you're wicked, galit sa iyong mabait na Diyos, may kaligtasan ka ba? Sa Tagalog, kaya lididet. Job Kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 10. Kayo ba'y magsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayaan dahil sa Kanya? Inyo bang liningapin ang Kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipagtalo ang Diyos? Mabuti na kayo'y siyasatin niya. O kung paano dinadaya ng isang tao ay dayain siya, walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatanggi ng pagkatao. Minamahal, huwag kayo umasa sa Tagalog translation. Magdaraya, maaari o hindi rin nawaan ang kanang sinasabi sa Biblia. Katulad minamahal, sa John 1:1, John 1:4, John 1:3, John 1:10, 1:4:10, iniiba ang ibig sabihin ng pagka-Diyos na ating mga mahal Panginoon, siya nagiging third person lamang. Ngunit, minamahal, mabasa po natin, sinabi ng Biblia, in the beginning was the Word was with God, and the Word is God. In verse 3, the world was created by Him. Ngunit sa translation ng Tagalog, the world was created through Him. Pag through, sa pamagitan niya, hindi na siyang gumawa ng langit at lupa. Ngunit sa King James Version, sa original, ay the world was made by Him. In verse 10, the world was made by Jesus Christ. Ang salita, nagkatabang tao, ang Diyos ang salita. Sa verse 14, siyang gumawa ng langit at lupa. Walang ibang Diyos kundi ang gumawa ng langit at lupa. Walang iba kundi si Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo, bumangon sa mga patay upang ibigay kanyang espiritu, upang tayo magkaroon ng kapangyarihan laban sa diablo, laban sa kasalanan, laban sa kalamdaman na bunga ng kasalanan, upang tayo maging tunay na Kristiyanong ganap at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. God, read it. From the book of John, chapter 1, verses 1, 3, and 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. The Word was made by Him. Word, salita, si Kristo. Siyang gumawa ng langit at lupa. Ngunit sa Tagalog translation, mga magdaraya, dinaya ang Biblia, dinaya ang katotohanan, dinaya ang sarili, ang mga tao, dinaya ang daigdig. Ginawa sa pamagitan ng Kristo. Hindi na siyang gumawa. Pagaman sa King James original version, si Kristo mismo ang gumawa ng langit at lupa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Juan Kapitulo 1, versikulo 3 at 10. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya,
At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Verse 10, siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. O tingnan, ang sanlibutan, ginawa sa pamamagitan niya. Samantala, sa English, ginawa sa libutan niya. Amen. That's it. Jesus Christ created the heavens and earth. Amen. Ngunit sa Tagalog, daya, walang katotohanan, naniwala na tatlo persona ng Diyos. Si Kristo lamang ang pagitan. Through Him. Delikado yung nagniwala na tatlo persona ng Diyos. Dahil nakasulat sa John 8:24, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Kapag hindi ka naniwala na ako nga, akong God the Father, mamatay ka sa iyong kasalanan. Can I read it? John chapter 8 verse 24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Alright, ito po. Ang cancer mo gumaling sa pamagitan ni Evangelist Almeida. Hindi ako nagpagaling ko ang Diyos mismo. You're healed by Jesus Christ. You're healed by God. Kapag sinabi, ang preacher ang nagpagaling sa iyo, siya na ngayon ang Diyos. Hindi sa langit. Ngunit sa pamagitan, through instrumento lamang, ang Diyos nagpahayag ng kaya kapangyarihan. Ganon ngayon ang nangyayari ngayon. Si Kristo lumalabas sa Madritarian, Diyos-Diyosan lang. Tao-tauhan lamang. Malit sa pamagitan ni Kristo. Dahil nagsigaling sa pamagitan ni Kristo, ang langit at lupa, ginawa ng Diyos. Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay nandito ang katotohanan. God, Jesus Christ created the heavens and earth. Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and earth. Read it in John 1, verse 14. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At nagkatawang tao ang berbo at umahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang birbo na Diyos ay nakatawang tao. Sa English, He created the heavens and earth. In verse 3, John 1 and verse 3, Jesus Christ created the heavens and earth. In verse 10, Jesus Christ created the heavens and earth. Sa Tagalog, ang langit at lupa ginawa sa pamagitan ni Kristo. Tingnan mo mga magdaraya. Dinaraya di sarili kayo ng aral. Hindi kayo, pagka hindi kayo tinatawag ng Diyos mag-aral ng Ebanghelyo, huwag kayo mag-aral. Dinaraya di sarili. Dinaraya di ang mga tao. Hindi ka nagkaintindihan ng pamagitan? No, kayo maniniwala na ang Diyos ay isa na katawang tao. 1 Corinthians 8:6. This is about one God, the Father. Jesus Christ as God, He's God the Father. Jesus as man, He is Son of God. Bilang tao, si Kristo ay anak ng Diyos. Bilang Diyos, siya ang Diyos na Ama sa langit na katawang tao o magdaligtas sa kasalanan at ay magbabara ng buhay na wagang. Praise the Lord, hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Kale, read it. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Makita po natin minamahal, Jesus Christ as God, His God the Father. Revelation chapter 1, verse 7, 8, 9, and 11. Can I read it? In Revelation, makita po natin, Jesus is coming. Sabi niya, I'm Alpha and Omega, first and the last. I was slain, I was dead, but now I'm alive forevermore. Ako'y pinatay, ako'y namatay, ako'y sinaksak. Ang lahat na kakita sa akin, ang lahat na sumaksak sa akin ay makikita ko. Ako ang Alpha and Omega. I am the Creator, God of the universe. Ang Alpha and Omega, ang Diyos Ama. Almighty God. Siya pa ang Diyos, Almighty God. Ang tanong, kailan nasaksak ang God the Father? Ang God the Father ay Espiritu. For God is Spirit. John 8:24, God is Spirit. Paano masaksak ang Espiritu? Tinutukoy ng God the Father nung siya nagkatawang tao, nung siya naging anak. Amen? Maliwanag? Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
Kindly read it. Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. The Almighty God. Ang darating, God, the Father, darating. Sila pinatay, sinaksak. Sino yan? Ang pinatay, sinaksak, si Kristo. Ngunit sabi ni God the Father, sinaksak ako, pinatay ako, ngayon ay buhay na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. If you have love and power, the spirit of power, you'll be crusading against the wiles of the devil. You'll be crusading against the works of Satan. Everybody is being enslaved by Satan through vices, all forms of wickedness that have been sent men to perdition. Jesus Christ, our loving, adoring Savior, was crusading against the work of the devil. But before he did it, bago niya ginawa ito, siya ay nanalangin 40 días. Hindi kumain, hindi uminom ng tubig. What great sacrifice. What love. We cannot even describe the beauty of His love. We cannot fathom the bottomless abyss of the love of God. There's Jesus. Hallelujah. He suffered and died in Calvary to grant unto us eternal life, and fasted 40 days and 40 nights without eating and drinking. Hindi uminom ng tubig upang sa kanyang pananampalataya at sakripisyo manalangin siya ang karamdaman natin na bunga ng kasalanan kagaling. Tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo magpamana ng buhay ng lagang. Hallelujah! Acts 10:38. Makita po natin, minamahal, na nung ang mga apostolis na nalangin sa may sakit, lunatic, hindi gumaling, nagalit ang ating mabait na tagapagligtas, ating mabait na Bisaya, dahil hindi ka nag-ayuno, hindi ka nanalangin, hindi ka nag-fasting. Kaya minamahal, pag kayo ay nagsigaling, huwag titikpurkante nito. Malaman po ninyo, sa likod yan, may tumatagis, hindi kumakain, hindi natutulog, alang-alang sa kaligtasan, o baka lahat, mababala ng buhay ng lagang. Simple ang pagtanggap mo ng kagalingan ng karamdaman mo na bunga ng kasalanan. Dahil ang kasalanan nagbubungan ng karamdaman, ang kabayaran ay kadagat tatakapoy. Ngunit pag natanggap mo si Kristo, mamulat ka sa katotohanan, matanggap mo Espiritu ng Diyos, mapatawad ka sa kasalanan, pagkatapos mo, mabautisman sa pangalan ni Jesus, ang kasalanan mo napatawad, ang karamdaman mo kahit anong uri ng karamdaman ay kagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Acts 10:13. Can they read it? How we know there's Jesus, our loving, adoring Savior, was endued with power and with the Holy Ghost. Natanggap niya ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan. Nagpapalaging ng uri ng karamdaman, uri ng mga demonyo, napusis ng diablo mga tao, naging killer, naging murderer, naging drug addict. Ngunit si Kristo, nanalangin din kumakain. He was crucified against the works of the devil. Gumagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay nasa kanya. Ang Diyos ay nasa kanya. Kaya hallelujah. Sa mga gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Let us say, praise the Lord. Nagkusada ang mga Panginoon, bago yan, siya ay nanalangin 40 días, hindi uminom ng tubig at hindi kumain.
Makita po natin minamahal sa Matthew 17, verse 16, nagalit ang mahal na Panginoon ng kanyang mga apostolis ay hindi nag-ayuno, hindi tumangis araw at gabi, hindi kumakain. Sinabi mo lang kayo traidor, sa nagatakdapoy, kayo ordinary fishermen, patungo sa impyerno, sa lusak ng kasalanan. Ngunit tinawag ko kayo pag mga hilibang marami ang maniniwala maligtas sa impyerno, magmamana ng buhay na walang hanggan. Matthew 16, 17, verse 16 up to 21. Can you read it? Mateo Kapitulo 17, versikulo 16 hanggang 21. At siya dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kaniya. At ang bata ay gumaling mula ng oras ding iyon, na magkagay nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus. At nagsasabi, bakit baga hindi namin mapalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntihan ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y 21. Dapat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Let us say, praise the Lord! Minamahal, tingnan po ninyo ang aming ginigilan ng mga tao sa buong daigdig. Listen to this, my dear peoples of the world, my dear fellow countrymen. When the lunatic was not set free from lunacy by prayer during the crusade of the apostles, including beloved Peter, the demons of lunacy were not cast out. They were scolded by our dear Savior. Why? According to our dear Savior, because if you unbelieve, you're unbelief. You do not fast and pray. Hindi kayo nag-aayuno. Wala kayong paniniwala, wala kayong pananampalataya. Ang pananampalataya kasama ang pag-aayuno at panalangin. Nung hindi napalaya ang demonyo sa bata, hindi gumaling ang bata, hindi sinabi ng mga Panginoon, pag hindi kagaling ang karamdaman, itakbo din sa ospital. Magpa-injection kayo. Kailangan ng medication. Bumili ka ng medisina para kagaling ka. Hindi sinabi ng mga mabait na Panginoon. Sinabi, you fast and pray. Manalangin ka, magayuno ka. Dahil nakasulat sa James 5, verse 14 and 15. Kayo ba'y may karamdaman? Is any sick among you? Call for the elders of the church, and the prayer of faith shall save the sick. And if you have committed any sin, your sins will be forgiven. Ang iyong kasalanan ay mapatawad, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lahat ko sabi, praise the Lord, hallelujah! Santiago Kapitulo 5, 14 at 15. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Let us say, praise the Lord! Oh, there is Jesus has not given us the spirit of fear, but the power and of love and a sound mind. Pastor ka, preacher ka, ministro ka, magdala ka ng baril, takot ka, walang espiritu sa iyo. Sabi ng Diyos, hindi kita binigyan ng takot na ikaw'y papatay ng tao. Mayroon kayo espiritu ng kapangyarihan, kayo totoong preacher ng Diyos. Kung totoo ka, anak ng Diyos, kung totoo ka, mga ng Diyos, na mabait na Diyos,
Hindi mo kailangan ng barel. Hindi mo kailangan ng medisina. May kapangyarihan ka. Manalangin sa may sakit. Gagaling may sakit. Kapangalisa. May kapangyarihan ka. Talunin ang diablo. Hallelujah. Hallelujah. May kapangyarihan. Labanan ng diablo. Resist the devil, and the devil shall flee away from you. This spirit of power and love and sound mind, for the kingdom of God is not in word but in power. As gives us the power to tread with serpents and scorpions and the powers of the enemy, and nothing shall be mishurt us. Nothing shall be mishurt us, because we are the temples of the living God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When you have the Spirit of God, for it is commanded by our dearest Jesus, tarry in Jerusalem until you are endued with power. Until you are endued with power, as 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power against Satan. You can overcome Satan. You do not need guns to protect yourself. You preachers, be sure that you are preachers of God, not preachers of men, doctrines of men, for it is we that seem it right unto man, but the end thereof are the ways of death. Ang dulo ay kamatayan sa dulo ng tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You must have the Spirit. Mind. If your mind is sound, kung isip mo ay isip ng Diyos na binigay sa iyo, hindi mo turuan na para gumanda ang mga babae, magpantalon sila. Nakatalagay sa Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapantalon ng babae, karawal-dubal, ang karawal-dubal ay tatapon sa impyerno. Kaliririt, hallelujah. Wala sa katotohanan ang pastor na pinapahintulutan ang mga babae magpantalon. Wala kayo sa katotohanan. Mabulat na kayo, kayong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Kaliririt. Deuteronomio Kapitulo 22, versikulo 5. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Karumal-dumal ang babae nagpapantalon. Sasabihin ng mga pastor ng Diyos. Sa lumang tipan lang yan? Sa lumang tipan sa Old Testament? Wala ka kulang sa pagbabasa. Revelation 21 verse 27, ang karumal-dumal ay tatapon sa impyerno. The abominable shall be thrown into the lake of fire. Kindly read it. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination and maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Let us say, praise the Lord. In our dearest Jesus, our loving Father and Savior, has risen from the dead. Then these preachers preach the gospel of salvation from robbers and thieves, from holdovers and kidnappers and rapists, killers and murderers, from sickness and disease, from the hands of Satan. You're endued with power from on high. When you receive the Spirit of the living God, for as many as receive Him, He gives them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. If you cherish the truth, your spirit you receive from our loving God. Galatians 5:22, kindly read it. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. Malalaman mo, saan ka pupunta? Anong Kristiyano ka? You can read yourself. How far have you gone as a Christian and where you are going? You can be convinced that your dearest Jesus is preparing mansions for you in heaven. You are going to go to that place where there is peace and joy. This peace and joy. Hallelujah. Hallelujah. Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan,
pagpapahinuot, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil. Laban sa mga iyong bagay ay walang kautusan. Walang kautusan. That is human nature. The law of human nature. The law of nature that a man is as a sinner. The law of nature of man is to commit a sin and die and be destroyed in the fires of hell. The law of the Spirit of life in Christ Jesus, the moment you receive the Spirit of the living God. For it is written, against us there is no law if you have the fruit of the Spirit. This, you are over and above the law of sin and death. Ikaw ay sa ibabaw na ng kalikasan ng kamatayan, kalikasan ng kasalanan. Hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka naalipin ng kamatayan, hindi ka nadadaan sa libingan. May ikay laging may pananampalataya, laging dumadalo. Ikay matapat na Kristiyano. Wala nang libingan sa iyo. Akit ka sa langit, for the Lord is Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Hallelujah! Praise the Lord! Lumalakad ka sa Espiritu. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ikaw lumakad sa Espiritu, wala nang bagay dito, halada. Hindi mo naibigan mga material bagay. Hindi mo naibigan sabi, for the love of body is notable evil. Righteousness, you know, heaven. Inibig mo ang kaligtasan, ang Diyos. Inibig mo, alam niya, ibig mo magmamana ng buhay na walang hanggang. Ang lahat ng ibig maging anak ng mabait ng Diyos, come to the front and receive the Spirit of the living God. If you believe, you want to skip the fires of hell, in your televisions, video televisions, in your homes, throughout the world, touch your TV screen. If you want to be healed of your incapacitating diseases, if you want your heartbreaking problems to be solved, if you want to be a real Christian and end up in heaven, you need the Spirit of the living God. You need to be born again. For unless a man is born of water out of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Hallelujah. Kaya magbabago ka, being tunay Kristiyano na magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. As we sing, God again, your faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray. bilisan pa rin mahal. Come to the front, si mga maguhay. Pumunta po kayo sa front, ang mga Oh, maguhay. it hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. It's just over love. The devil let go of me. I don't understand how you could stand perfect love.
Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Uli natin pinakamamala pa yung Jesus sa ating pinapakinggan na mensahe ng kaligtasan. Sa mamagitan po na ating mga pastor, Evangelist Wilden Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Patuloy po tayong mahipok ng ating pinakamamala pa yung Jesus. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na magpahalaga sa paglingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ang mensahe ng kaligtasan ay nandyan pa rin ay binabahagi ng ating mga pastor. Hallelujah. Para sa mga tinatawag ng mahal na Panginoon na gustong maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan, ating mga avid viewers, avid listeners, hallelujah, na ministeryong ito. Ang ating programa ay patuloy po, hallelujah, ang programang tugon sa lahat ng ating pangailangan sa buhay. Hallelujah, mga may sakit, dito lamang po kayo makakaasa ng kagalingan sa mga may problema. Narito po ang kalutasan ng ating mga problema. Nais natin ang pagbabago ng ating mga buhay, kapayapaan ng ating puso at kaisipan. Higit sa lahat, yung tayo po yung maging anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Para sa mga nandyan sa mga tahanan, sa mga baguhan, patuloy na kumakatok ang mahal na Panginoon sa ating mga puso. Hallelujah! Pagbuksan natin ang ating mahal na Panginoon. Inakatok tayo ng ating mahal na Panginoon na magising na tayo sa katotohanan. Inakatok ang ating puso ng ating mahal na Panginoon. Pati ang ating kaisipan. Na tayo po'y magbalik loob na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag mo natin sayangin ang pagkakataon na tayo po ay nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan po natin Evangelista Wilden Estrada Almeida. Hallelujah! Na kung saan patuloy at patuloy po na nangungusap ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa na tinatawag na ng mahal na Panginoon na maglingkod sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Come unto me. Yan ang tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya. Ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah, Roma 10:17. Napakahalaga. Ang pananampalataya ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Kaya patuloy at patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating makasalanan na gawa. Tayo lahat ay nagkakasala, nagkakamali. Pero pag tayo humingi ng kapatawaran sa ating makasalanan, ng Diyos ay tapat na tayo patatawarin sa ating makasalanan. Kaya nasabi nga, lumalapit sa Diyos ay maniwala ang sumampalataya na mayroong Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Pagsisihan mo yung kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, upang tayo po'y ganap na mapatawad sa ating kasalanan at maging ganap na tayo po'y anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na wala hanggan. Ang pagsisisi, ito po ay kalakip ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan maging ganap na tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. You must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Apostol Pedro nagsabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sige pagpapatawad ng inyong makasalanan. Kaya kung tayo po ay pamilya, na inatawag na malapay na maglingkod na ngayon sa Kanya, huwag na po natin sayangin ang pagkakataon. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan matanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kahit di manalangin sa lahat po ng mga nandyan, na mga sumusubaybay sa ating banal na gawain, sumunod po kayo sa panalangin, lalo pa yung mga baguhan. Pagpalang ang masalangit, pangalan ni Jesus,
Pinakamama na Jesus, ako nagbabalik loob sa iyo. Humingi ng tawad sa iyong makasalanan na nagawa. Magmula kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamama na Jesus, salamat po at napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan sa pamagitan po na aming malapastor, Evangelist William Sadalmeda. Naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan. Para ba Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Iligtas mo po ako sa punakay mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga nanood, subaybay, mga baguhan. Tumanggap sa iyo, mga Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang makasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga foreigner brethren abroad, Father, this prayer, Lord, dear is Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dear is Jesus, I believe in you, I trust in you. Lord, dear is Jesus, make me a real Christian. Thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dear is Jesus, I accept you now. My Lord God, Savior, Redeemer of my soul, save me and all my loved ones. Save me and all my loved ones. Bless me, O Lord God. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dear is Jesus. Forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian. Write their names in the book of life in heaven. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. Bless them abundantly, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo manalangin sa ating mga karamdaman, sa ating mga kahilingan, sa ating mga problema. Ipatong ang isang kamay sa inyong ulo. They shall lance the sick and they shall recover. Isipin nyo ang ating malapastor na naglayan sa atin sa punang mga manggagawa ng mga beloved American children, ang mga preachers. Let us pray. O pong pagpalang Diyos sa mga banal sa Panginoon Jesus, kaya walang imposible, mahal na Panginoon. Lahat ng mga nanonood sumusubaybay sa oras na ito, na may mga sakit, may mga problema, may mga kailangan, may mga pangailangan, mahal na Panginoon, tagpin mo siya malakaparaanan. Hallelujah, lahat ng mga nagte-text, tumatawag, mahal na Panginoon, ng mga kapatiran. Hallelujah, sa iba't ibang lugar, mahal na Panginoon, mga prayer request, mahal na Panginoon, mga spoken prayer request. Hallelujah, mahal na Panginoon, abutin mo sila. Halibin mo nga may mga kalungkutan, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus, demons of permanent sickness and diseases. Kumain ka sa outcast, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, fever and flu. Hallelujah, trangkaso, goiter, cast out in the name of Jesus, stomach trouble, cast out in the name of Jesus. Headache, cast out in Jesus' name. Hallelujah, be healed in Jesus' name. COVID-19 virus, wipe out in Jesus' name. Be blessed. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Tanggapin natin ang kompletong kagalingan natin, karamdaman, kalutasan natin mga problema, pagbabalang physical, material, financial, spiritual na bagay. We love you so much, beloved brethren. At there is Jesus loves you more. Huwag natin kalimutan, napakabilis po na talagang araw ay paikli na ng paikli. Kaya tayo po yung magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang daan po natin magbaliko ang ating logo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves, Jesus saves, Jesus heals, Jesus heals. Hallelujah, Jesus Miracle Hour. Sharing the Word of God, sharing the love of God. Jesus, the fountain of life, and Jesus loves you. Jesus loves us. Hallelujah. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, for prayer and counseling, 0929-816-0830, 0929-816-0830, 0921-777-5982, 0921-777-5982, 0975-142-8870, 0975-142-8870. Huwag niyong kalimutan ang ating mga gawain na ginaganap natin sa ating pastoral chapel sa House of Worship, Wednesday, Friday, and Sunday.
Yan naman po ating tatlong schedule ng ating banal na gawain. Wednesday, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Friday, alas 10 ang gabi hanggang alas 4. Overnight prayer po natin yan. Dito po sa ating Pastoral Lord's Chapel. Overnight prayer natin sa Banggar, alas 10 hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Paglinggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hallelujah, dito po sa Pastoral Lord's Chapel natin sa Barangay Nagsabaran, Banggar, La Union. Sa Baki, mga kapatid ko, Wednesday, alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Friday, wala pa tayong overnight prayer dyan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 unang hapon of Friday. At paglinggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan po ang ating gawain dyan sa Pastoral Lord's Chapel natin sa Barangay Barangay Baki, Bacnot, La Union. Yan po ang ating gawain. At madali lamang po hanapin ang ating mga gawain. Kaya kung kayo po ay nais pumunta sa ating Pastoral Lord's Chapel, mag-text muna kayo, tumawag muna kayo para malaman niyo po at kami po sasagot para sa ating gawain. Mahal na mahal po tayo ng ating mga pastor, Evangelist Judy Estrada Almeda. Mahal po tayo ng ating beloved Almeda family. Mahal na mahal po tayo ng ating mga manggagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad. At higit sa lahat, mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ready mag-pray sa ating closing. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal sa Panginoon, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po muli sa tapos na banal na gawain mo sa programa, mahal na Panginoon. Salamat sa mensahe ng kaligtasan. May pinangaral namin, mahal na Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda. Salamat, mahal na Panginoon, na patuloy namin napapakinggan ang mensahe ng kaligtasan. Nagiging daan upang kami po maging mainit na naglilingkod sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pamamahinga. Ingatan mo ang bawat isa amin ng aming buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, layo mo kami sa masamang panaginip, sa espiritu ng bangungot, espiritu ng masama na lumaligid sa aming kapaligiran. Proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon, sa iba't ibang klaseng karamdaman, naglipanan sa sanlibutan. Pagpalain mo lahat ng matatapat namin mga kapatiran na mga sumusuporta sa iyong banal na gawain. Nagbibigay sa iyong gawain, pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang naglilingkod sa altar ay mabubuhay sa altar. Pagpalain mo kami lahat, at bigyan na kilang pag-ibig ngayon at kasi pagbabalik sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hanggang bukas muli, mahal na Panginoon, sa aming banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you, mga minamahal natin mga kapatiran. Bukas muli sa ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Ito po yung beloved Lord and Preacher ng Ding Manalang. Sama po ating beloved Preacher Andrew Manalang, ating Boy Manalang. God bless po mga kapatid ko. Ingat po tayo kung tayo pilalabas. Patuloy po tayo magsuot ng ating face mask, face shield. Hallelujah, para hindi po tayo mahuli dyan sa labas at nakabigla tayong makursunadahan. Meron po mga lugar na meron po nanguhuli. Kaya tayo po mag-ingat na lamang. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa inyo po mga prayer requests, sa mga unspoken prayer requests nyo po, huwag po kayong mag-alala. Meron tugon ng Diyos sa lahat ng ating pong mga kaibigan. Pagpalain ka natin pinakamamahal na Jesus. We love you so much, but there is Jesus. Love us more. Good night. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen.